Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kevin. Taong 1992, Escalante, Negros Occidental. Konting tiis na lang, Eman, anak. Malapit na tayo sa ospital, Emilia. Hawakan mong mabuti si Eman. Bibilisan ko ang pagpapatakbo. Wika ni Dindo. Kasalukuyang nag-aagaw buhay ang anak na si Eman. Mag-iingat ka, Dindo. Madulas ang daanan. Tugon ni Emilia. Alam ko, Emilia. Naway gabayan tayo ng Diyos na makarating sa bayan ng ligtas. Tay, hayaan niyo na po ako magpainga. Pagod na rin po yung katawan ko eh. Wika ni Eman. Hindi, anak, gagaling ka pa. Gagawin ko ang lahat para mangyari yun. Malapit na tayo. Wala na pong magagawa mga doktor, Tay. Hindi ba sabi nila wala na daw lunas yung sakit ko? Hindi totoo ang sinasabi ng mga doktor. Gagaling ka. Sa akin ka maniwala, hindi sa sinasabi ng iba. Kung ganun, paano silang naging doktor kung hindi sila marunong magsabi ng totoo? Hindi na nakapagsalita si Dindo. Naubusan na ito ng dahilan. Kasalukuyang nag-aagaw buhay ang anak na si Eman dahil sa komplikasyon sa puso. Tinignan na ito ng mga doktor. 2 buwan na lang ang itatagal ng buhay. Ngunit hindi inasahan ng mag-asawang Dindo at Emilia na mapapabilis ang pagkakuha sa kanilang anak. Hindi ka pwedeng mawala, Eman. Marami pa kaming pangarap ng tatay mo para sa'yo. Ako din po, nanay. Pero parang napapagod na po yung katawan ko eh. Gusto ko na pong matulog eh. Hindi, anak, kausapin mo lang ako. Huwag na huwag kang matutulog. Malapit na tayo sa mga doktor na magpapagaling sa'yo. Aayusin nila ang puso mo at magiging malakas ka uli. Huwag mo na akong paasahin, tay. Ihinto nyo na po yung sasakyan. Alam ko na po yung totoo. Walang doktor ang may kakayahang magpagaling sa akin. Hindi naman po ako sumusuko, tay eh. Pinagpapahinga ko lang po kayo ni nanay. Hininto ni Dindo ang sasakyan at hinarap ang anak. Eman, tandaan mo, mahal na mahal ka namin ni nanay. Pasensya ka na kung walang sapat na kakayahan si tatay para ipagamot ka sa ibang bansa. Huwag niyo pong sisihin ang kalagayan natin, tatay. Naiintindihan ko po kayo. Huwag mo sanang isipin, anak, na pabigat ka sa amin ng tatay, ha? Mahal na mahal ka namin. Kahit ano handa naming ibigay, mabuhay ka lang. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mag-anak, isang matandang lalaki ang kumatok sa bintana ng sasakyan. Laking pagtataka ni Dindo dahil alam niya na walang bahay sa lugar na yun. Kahit nagdadalawang isip, pinagbuksan nito ang matanda. Magandang gabi po, tatang. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Magandang gabi sa inyo. Wala naman. Nakita kong nakahinto ang sasakyan nyo sa gilid ng daan. Kaya nagtataka ko. Anong nangyayari? May problema ba? Ang totoo niyan, Manong, malaki ang problema namin. Nag-aagaw buhay na po ang anak ko eh. Wala nang pag-asa. Napakalayo pa ng ospital mula dito. Sino nagsabing kailangan niya ng doktor? Po? Anong ibig mong sabihin, tatang? Yung anak mo. Sino nagsabi sa'yo na kailangan ng doktor ng bata? Hindi niyo po ba nakikita ang kalagayan ng anak ko? Alam mo, tatang, wala akong panahon makipagtalo sa inyo. Kung wala kayong kailangan, maiwan ko na po kayo. Wala akong kailangan sa inyo. Pero mukhang kayo ang may kailangan sa akin. Ano po bang ibig niyong sabihin? Gusto mong maduktungan ang buhay ng anak mo, hindi ba? Ano naman po ang maitutulong niyo? Doktor po ang kailangan ng anak ko, hindi salita ng kung sino. Sinasabi ko sa'yo, hindi doktor ang kailangan ng anak mo kung hindi panibagong katawan.
Kung gusto mo siyang mabuhay, sumunod ka sa akin. Desperado na si Dindo ng mga sandaling iyon. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip. Binuhat nito ang anak at sumunod sa matanda. Saan tayo pupunta, Dindo? Kilala mo ba yung matandang yan? Bakit tayo sasama sa kanya? Tanong ni Emilia. Ngunit hindi ito pinapansin ni Dindo. Tuloy lang sa paglalakad ang tatlo hanggang sa marating ang kalagitnaan ng kakahuyan. Tinatayang maigit 1 kilometro ang nilakad nila mula sa mismong kalsada. Maputik, mabato ang daanan, kaya naman mabagal ang kanilang paglalakad. Balot ng kumot ang paslit na si Eman, ngunit dahil sa lakas ng ulan, unti-unti itong nakaramdam ng lamig. Tatay, nilalamig na po ako. Saan po ba tayo pupunta? Sasama tayo sa taong to. Matutulungan kanyang mabuhay. Sino po, tay? Yung lalaking puti yung buhok? Hindi anak, yung matandang may hawak na tungkod. Hindi ko po makita eh. Ang nakikita ko lang, tay, lalaki may puting buhok. Nakasuot ng makinang na damit. Nakangiti po siya sa akin eh. Ano bang sinasabi mo anak? Ang mabuti pa huwag ka na magsalita. Manong, malapit na ba tayo? Nandito na tayo. Tumuloy kayo sa aking munting tirahan. Napansin ni Dindo ang malaking yungib sa kanilang harapan. Alam niyang walang bundok sa lugar dahil malawak na kapatagan ang bumubuo sa kanilang bayan. Nasaan tayo Manong? Paano nagkaroon ng kuweba dito? Mamaya ko na sasabihin ang dahilan. Sa ngayon tumuloy muna kayo. Tumatakbo ang oras. Dindo, ano bang ginagawa natin dito? Kanina pa ako nagtatanong, hindi mo ko pinapansin eh. Nag-aalala ako para sa anak natin. Emilia, magtiwala ka lang sa akin. Malakas ang pakiramdam ko. May maitutulong ang taong yan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero malaki ang tiwala ko sa mga desisyon mo. Sana lang tama ang ginagawa mo. Hindi na nagsalita pa si Dindo. Maya-maya ay narating nila ang isang kubo. Pinapasok sila ng matanda at sinabihang ihiga ang paslit sa papag. Ihiga niyo muna siya. Sandali lang at kukuha ko ng tuyong kumot. Nang sa ganon hindi siya lamigin. Inikot ni Dindo ang tingin sa paligid. Wala naman itong nakitang kakaiba sa kubo. Maya-maya ay lumabas ang matanda at kinumutan ang paslit. Ang sabi niyo sa akin kaya mong tulungan ng anak ko. Paano niyo po gagawin yun? Magtiwala ka lang sa akin. Ako nang bahala doon. Mapalad ang anak mo dahil binigyan siya ng ikalawang pagkakataon. Hindi ko po kayo maintindihan. Pwede niyo po bang ipaliwanag? Malaking oras ang kakainin ko, ipapaliwanag ko pa sa inyo. Manood ka na lang at tignan ang resulta. Ipinapangako ko, mabibigyan ng panibagong katawan ng anak mo. Hinawakan ni Dindo ang kamay ng anak. Ngunit naramdaman nito. Malamig na ang katawan ng bata. Tinignan ng Ginoo ang asawa at ngumiti. Anong nangyari, Dindo? Wala, Emilia. Maimbing na natutulog ang ating anak. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya pinalayo sila ng matanda. Nagsimula itong magpausok. Nagsindi ng kandila at nagsilbing liwanag. Naupo ang matanda sa tabi ng higaan. Nagsimulang mag-usal ng mga salitang hindi maintindihan ni Dindo. Nagpatuloy ang ganong tagpo sa loob ng 1 oras. Pawis na pawis ang matanda. Nang matapos ito ay hinawakan niya ang noo ni Eman. Itapon niyo ang puno ng saging. Puno ng saging. Anak po namin yan, tatang. Hindi yan ang anak niyo. Sundin niyo ang sinasabi ko. Itapon mo yan. Balutin mo sa kumot
at doon mo ay daan sa bintana. Bagaman nagdadalawang isip, sinunod ni Dindo ang sinabi ng matanda. Pinipigilan pa ito ni Emilia dahil pakiramdam ng ginang niloloko lang sila nito. Itinapon ni Dindo ang katawan ng paslit sa bintana at nang ilawan niya ito, nagulat ang Ginoo dahil tumambad sa kanya ang puno ng saging na binalot sa kumot. Anong nangyari? Nasaan ang anak ko? Sandali lang. Antayin niyo ang bata. Maya-maya lang ay darating na siya. Ilang minuto nga may napansin si Dindo na naglalakad mula sa kakawyan. Nanlaki mga mata ng mag-asawa nang makitang naglalakad si Eman papunta sa kubo. Hindi makapaniwala ang mga ito na nagawang buhayin ng matanda ang kanilang anak. Tay, bakit po kayo umiiyak? At saka ano pong ginagawa natin dito? Pinagamot ka namin ni nanay. Kaya magpasalamat ka sa... Hindi na naituloy ni Dindo ang sasabihin dahil wala na ang matanda. Samantalang si Emilia naman ay walang malay na nakahandusay sa upuan. Nawala na sa isip ni Dindo ang matanda ng mga oras na yon dahil hindi nito mapigilan ang saya sa muling pagkabuhay ng anak. Sa pagdaan ng mga taon, ito ang mga alaala na bumabalik sa isipan ni Dindo sa tuwing makikita si Eman. Hindi ito makapaniwala na mabubuhay pa ang anak matapos itong mamatay. Maraming taon ang dumaan binata na si Eman at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa kanilang bayan. Hindi akalain ni Dindo na makikita pa ang anak na nagtatagumpay sa kanyang panibagong buhay. Magandang umaga po, Mang Dindo. Nandiyan po ba si Eman? Magandang umaga din sa'yo, Kevin. Pumasok ka muna. Nagbibihis pa yata ang kaibigan mo. Salamat po. Aantayin ko na lang po siya. Pasensya na ha. Ang bagal kumilos ng kaibigan mong yan eh. Oh, mukhang ako na naman yung pinag-uusapan nyo ah. Ang bagal mo daw kasing kumilos. Ano, huli ka na? Si tatay talaga. Sige, mauna na po ako, tay. Huwag ka masyado magpakapagod ah. Wag kang mag-alala. Hindi naman nakakapagod na magbantay ng tindahan. O sige ho, basta kung napagod ka, isarado nyo po yung tindahan para makapagpahinga. Sige na. Mahuli kayo sa trabaho, malis na kayo. Sige po, alis na po kami ha. Mag-iingat kayo. Eman, yang likod mo ha. Huwag mong hayaang matuyuan ka ng pawis. Si tatay naman hindi na po ako bata, kaya ko na po to. Kayo po ni nanay ang mag-ingat dito. Labis ang pag-iingat ni Dindo sa anak, sa takot na baka magkasakit uli at tuluyang mawala. Tama naman yung anak mo, hindi na siya bata. Kaya huwag ka masyadong mag-alala. Minsan napapansin ni Eman na parang bata pa rin siya kung ituring mo ha. Hindi mo naman ako masisisi, Emilia. Kamunti ka nang mawala sa atin, Eman. Nasa na kaya yung matandang yun? Malamang patay na siya. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Hindi ko nga alam kung ano yung nangyari. Ang huli kong natatandaan, nakita natin si Eman na naglalakad papunta sa kubo. Ano ba ang nangyari noon, Dindo? Hindi mo rin sinabi sa akin eh. Hindi rin naging malinaw sa akin ang lahat ng gabing yon, Emilia. Ang alam ko lang na buhay si Eman eh. Yun ang mahalaga para sa akin. Kung sa bagay tama ka. Pero sana lang nakapagpasalamat tayo sa kanya. Hindi ko man nagawang magpasalamat sa matandang yun. Kaya ang ginagawa ko ngayon, ibinabalik ko sa ibang tao ang kabutiang ginawa niya para sa atin. Ang kinakatakot ko lang baka balang araw, singilin tayo ng kabayaran sa muling pagkabuhay ng anak natin eh. Hindi ko rin alam, Emilia. Sana naman wag dumating ang araw na yun. Hindi pa rin malinaw sa mag-asawa ang totoong nangyari nung gabi na muling nabuhay si Eman. Ngunit alam ni Dindo na hindi pangkaraniwan ang matandang iyon.
Kaya paminsan-minsan ay bumabalik ito sa lugar kung saan sila dinala ng matanda. Kaso nga lang ang nakakapagtaka, hindi na makita ni Dindo ang kubo. Naging maayos naman ang buhay nila. Matapos ang kamanghamanghang kaganapan, walang nangyaring kakaiba. Namuhay ng normal ang mag-anak. Ngunit paminsan, napapansin ni Dindo ang kakaibang kinikilos ni Eman. Madalas itong nagigising ng 3:00 ng madaling araw, nauupo sa paanan ng malaking puno sa kanilang bakuran. Sa isip ng matanda, may pinagdadaanan lang ito at nais mapag-isa. Hinahayaan niya ang binata sa tuwing nagkakaganon. Kaso nga lang isang gabi, narinig niya na may kinakausap si Eman. Nakitang tumatawa ang binata. Alam niya na merong nilalang na kinakausap si Eman. Kaso nga lang hindi niya ito nakikita. Dito na nagsimulang mangamba ang Ginoo. Dahil ang buong akala niya, nasisiraan ng bait ang anak. Ngunit ng mga sumunod na araw, wala namang nagbago sa ugali ng binata. Minsan siyang tinanong ni Dindo, ngunit ang tanging sagot ni Eman, mga kaibigan niya na nakatira sa kabilang baryo. Hinayaan na lang ni Dindo ang binata dahil inakala nitong mga kapwa binata ang sinasabing kaibigan ng anak. Nagpatuloy ang ganong tagpo. Pilit pinapaniwala ni Dindo ang sarili na normal lang ang ginagawa ng anak. Hanggang sa masanay na lang ang mag-asawa. Isang gabi, nangyari ang hindi inaasahan. Kakarating lang ni Eman galing sa trabaho. Masayang binati ang ina na noon ay nagbabantay ng kanilang tindahan. Habang ang ama ay nasa likod ng bahay, nagpapatuka ng mga alagang panabong. Mano po nay, magandang hapon. Nasaan po pala si tatay? Gaya ng dati, nandun pa din sa likod ng bahay. Alam mo naman yung tatay mo. Pag ganitong oras, manok ang inaatupag. Ay nako, yan na naman si tatay sa libangan niya. Sige po, pupuntahan ko po muna. Pinuntahan ng binata ang ama, na nooy hawak-hawak ang isa sa mga paboritong panabong. Tay, magandang hapon po. Mukhang kinukondisyon mo na naman yung manok mo . May laban po ba? Meron maliit na tupada dyan sa kabilang baryo sa Makalawa. Gusto ng mga kaibigan kong isali ang mga alaga ko . Minsan lang naman daw kaya pinagbigyan ko na. Ganun po ba, tay? Patingin nga po sa manok nyo. Kinuha ni Eman ang manok at pinagbasdan. Nakita ng binata na mananalo ang manok. Yon ang simula ng sunod-sunod na swerte ng kanyang ama. Lakihan niyo po yung pusta, tay. Siguradong mananalo yung alaga nyo. Hindi naman ako pupusta . Yung kumpare kong si Isko. Manok ko lang ang gagamitin. Alam mo naman na wala akong pera . Baka mag-away lang kami ng nanay mo pag nalaman niyang pumusta ako. Ako na pong bahala sa inyo. Araw naman ng linggo yun . Wala akong pasok kaya masasamahan kita. Uy naku, wag na . Baka pagalitan ka ng nanay mo. Hindi yan, akong bahala, tay. Tara, pasok na po tayo. Nang makakain na ng hapunan, may dala akong masarap na ulam. Masayang naghapunan ang mag-anak. At nang matapos sa mga ito sa pagkain, naupo ang mag-ama sa bakuran. Muling naalala ni Dindo ang mga nangyari noong bata pa ang anak. May sasabihin ako sa iyo, Eman . Alam mo ba, may himalang nangyari sa iyo nung bata ka. Hindi ba palagi niyong sinasabi sa akin yan ni nanay? Na ang bawat paggising ko, pati paghinga, himala mula sa Diyos. Tama ka. Pero alam mo ba kung bakit yun sinabi ng nanay mo? Hindi, tay . Sige nga, bakit po? Kamuntikan ka nang mawala sa amin. Ilang taon na ang nakakaraan. Kung hindi lang dahil sa isang matanda. Siguro hindi ka na namin kasama ngayon . Natatandaan mo ba yung nasa gitna tayo ng gubat?
Opo tay, naaalala ko yun. Pero di ba ang sabi mo sa akin, nasiraan lang tayo ng sasakyan. Tapos nakisilong lang tayo sa kubo. Hindi yun ang totoong nangyari, anak. Kailangan ko na tong sabihin bago pa mahuli ang lahat, Eman. Sa palagay ko, pinagpalit ka ng matandang yon sa isang engkanto. Pinagpalit? Anong sinasabi mo tay? Paano ko ipagpapalit ng matanda sa engkanto? Sino ba yung matandang sinasabi nyo? Ang totoo, ang pakay natin sa kubong yun, hindi para sumilong, kundi para ipagamot ka sa matandang sigurang. Pero nung matapos kanyang gamutin, naging puno ng saging ang katawan mo. Tapos bigla ka na lang nagpakita sa gubat. Naglalakad papunta sa amin ang nanay mo. Naalala ko nga po yung bahaging yan. Nagising ako sa ilalim ng puno, basang-basa. Tapos, nakakita ako ng ilaw mula sa isang kubo. Naglakad ako papunta dun eh. Nakita ko rin kayong nakatayo sa pintuan. Paano po ako napunta dun, tay? Yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Wala ka ba natatandaan bago ka naglakad papunta sa amin? Wala po, tay eh. Yun nga lang ang naaalala ko. Pero may mga napapaginipan akong pangyayari. Naglalakad sa malawak na patag. Punong-puno ng bulaklak. May malaking kastilyo sa unan. Aray! Biglang sinapo ng binata ang ulo. Namilipit. Inalalayan ni Dindo ang binata. Kaso nga lang nang hawakan niya si Eman, biglang nagbalik ang lahat ng alaala sa kanyang isipan. Nagdilim ang buong paligid. Nawalan ng malay ang mag-ama. Nagising si Dindo na nakahiga sa kanyang higaan. Dali-dali itong bumangon ngunit pinigilan nito ni Emilia. Huwag ka munang tumayo, Dindo. Baka makasama sa'yo. Nakita kita walang malay eh. Katabi mo yung natutulog mong anak. Si Eman, nasan siya? Nasa kwarto niya natutulog. Bakit, ano bang nangyari? Hindi ko alam. Biglang sumakit yung ulo ko pagkatapos nun. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Si Eman ganun din eh. Pero nagpahinga na siya. Pangkaraniwan na daw sa kanya ang ganun eh. Bukas isasama ka ng anak mo sa doktor ha. Sabay kayo magpatingin. Tama ka, mabuti pa nga. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Ngayon ko lang naramdaman ang ganong pagkahilo. Baka tumatanda na ako. Hindi ka na bumabata, Dindo ha. Kaya ingatan mo yung sarili mo. Alam ko yon, Emilia. Ay nako, alam mo bang sinubukan kong sabihin kay Emma ng totoong nangyari nung araw na yun? Oh, anong sabi niya? Tinawanan lang ako ni Eman. Hindi nga naman kasi kapani-paniwala ang nangyari sa kanya. Huwag mo nang pilitin pang ipaalam sa kanya nangyari. Hayaan mo nga panahon na mismo maglantad ng katotohanan. Basta alam nating pare-pareho ang totoong nangyari. At sa oras sa tanungin niya tayo, masasagot mo yun. Siguro nga. Hayaan na muna natin si Eman. Pag-uusap ng mag-asawa. Kinabukasan inobserba ni Dindo ang binata. Gaya ng nakaugalian. Sinusundo pa rin ito ni Kevin. Sa pagkakataong iyon, may lakad ang magkaibigan. Naimbitahan ng mga ito sa isang handaan sa kabilang bayan. Ano ba kasi yung pupuntahan nyo, Kevin? Bakit kailangan yung manatili doon ng ilang araw? Kasal po kasi ng kaibigan namin. Inimbitahan kaming maligo sa dagat pagkatapos ng kasal. 2 araw lang naman po, Manong. O sige, mag-iingat kayong dalawa ha. Opo tay, wag po kayo mag-alala. Kayo din po ha. At saka, wag niyo pong kakalimutan yung balato ko. Inipit ko po sa una niyo yung pangpusta ha. Huwag kang maingay. Mamaya marinig ka ng nanay mo. Yari na naman tayo. Hindi yan. Sasamahan pa nga sana kita eh. Kaso nakalimutan ko may lakad pala kami ni Kevin. Ayos lang. Sa susunod na lang kapag libre ka. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang dalawang binata. May sariling sasakyan si Kevin at ito ang gagamitin nila papunta sa lugar ng kaibigan.
Tahimik ang dalawa sa biyahe hanggang sa mapadaan sila sa lugar kung saan dinala ni Dindo si Eman. Dito kami dati nasiraan ni tatay oh. Tandang-tanda ko pa yung daanan na yan. Diyan o papasok. Sa bandang dulo, may maliit na kubo tapo. Hindi na ituloy ni Eman ang sasabihin. Meron siyang nakitang matanda. Nakatayo sa gilid ng daan. Uy, Eman, ayos ka lang ba? Bakit parang nakatulala ka dyan? Itigil mo nga saglit yung sasakyan. May nakita akong tao dun eh. Hininto ni Kevin ang sasakyan. Kagad bumaba ang binata. Pagkaapak pa lang, nanumbalik ang ilang alaala. Malabo ang mga bagay-bagay, pero tanda niya kung ano ang nakita noong dinala siya ng ama papasok sa kubo. Naaalala ko na. Dito ko nakita yung lalaki may puting buhok eh. Sinusundan ni tatay noon. Ano bang sinasabi mo, Eman? Ano bang meron sa lugar na to? Totoo nga yata yung sinasabi sa akin ni tatay. Pinagpalit ako sa... Aray! Ang sakit ng ulo ko! Namilipit sa sakit ang binata. Dahan-dahang napaluhod. Inalalayan ni Kevin ang kaibigan. Isinakay sa kotse. Hindi na siguro tayo tutuloy, Eman. Hindi maganda ang lagay mo eh. Hindi nagsasalita si Eman dahil sobrang sakit ng ulo. Nang pinaandar ni Kevin ang sasakyan, nagtaka ang binata. Ayaw umandar ng makina. Napatingin ang binata sa labas. Nakita nito ang matandang lalaki. Papalapit sa kanila habang nakangiti. Mabuti naman. Ibinalik mo sa akin ang batang to. Sandali lang po, sino po ba kayo, Tatang? Biglang bumukas ang pintuan ng sasakyan. Laking gulat ni Kevin dahil tumayo si Eman at naglakad palabas. Kumusta ang kalagayan mo, iho? Masaya ba sa mundo ng mga tao? Oo, apo. Masaya sa mundo ng mga tao. Mabait yung mag-asawang pinag-iwanan mo sa akin. Gusto ko sila. Hindi ka pa maaaring bumalik sa ating kaharian, kaya magtiis ka muna sa katawang yan. Maayos naman po ang kalagayan ko. Wala kang dapat ipag-alala. At isa pa, wala naman akong gagawin sa palasyo. Siguro, magiging tao muna ako. Sige na, Apo Gurang. Alis na po kami. Maraming salamat sa pagdalaw, ha. Mag-iingat ka. Kung kakailanganin mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling tumawag. Matapos mag-usap ng dalawa, biglang naglaho ang matanda. Nawalan ng malay si Eman. Dali-daling lumabas si Kevin. Inalalayan ng kaibigan. Iniga niya ito sa likuran at dali-daling nagmaneho pabalik sa bayan. Kaso nga lang ilang sandali pa, nagising si Eman. Nagtanong kung bakit sila bumalik. O ano nangyari? Bakit tayo babalik? Nawalan ka ng malay. Paano hindi ako babalik? Wala yun. Normal lang sa akin ang mawalan ng malay. Pasensya ka na kung natakot ka. Ayos lang ako. Halika na, tumuloy na tayo. Normal para sa'yo. Pero sa akin hindi. Ano ba naman to? Normal ba yun? Bigla nag-iba yung pagkatao mo? Nakikipag-usap ka sa matandang... Sino yun? Apo Gurang? Matanda. Sino matanda? Wala akong maalala, Kevin, ha? Anong pinag-usapan namin? Eh sabi ng matanda, bawal ka pang bumalik sa kaharian nyo. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi ko nga alam yung sinasabi mo. Pinagtitripan mo ba ako? Hindi kita niloloko. Kaya nga ako babalik sa bayan dahil natatakot ako eh. Hinto mo nga yung sasakyan. Madidisgrasya tayo niyan eh. Hindi nga nagkamali ang binata. Napakabilis ng pagpapatakbo ni Kevin. Hindi nito namalayan ang tumatawid na kalabaw. Dali-daling inapakan ng preno. Dumulas ang sasakyan papunta sa gilid ng daan. Bumangga ito sa puno. Tumilapon palabas ng bintana ang binata.
Maswerte namang nakakapit si Eman sa upuan, kaya hindi ito nagtamo ng anumang pinsala. Dali-daling bumaba ang binata upang puntahan ang kaibigan. Kevin, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Gumising ka! Mabuti na lang at makapal na tumpok ng dayami ang binagsakan ni Kevin, kaya hindi rin ito nagkaroon ng malalang pinsala, maliban sa sugat sa ulo. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang. Ikaw, kumusta ka? Wala akong sugat, huwag ka munang bumangon. Baka may bali ka sa katawan. Wala namang masakit sa akin maliban sa sugat ko sa ulo. Teka, sandali lang ha. May mga dala akong panglunas. Mabuti na lang, pinabaunan ako ni tatay ng ganito. Ginamot ni Eman ang sugat ng kaibigan. Nanatili ang dalawa sa lugar. Nag-abang ng saklolo. Ngunit malimit ang sasakyang dumadaan dahil hindi namang pangunahing kalsada ang kanilang pinasukan. Bakit ba kasi dito ako dumaan eh? Yan tuloy na disgrasya pa tayo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, kasalanan ko din to eh. Ang mabuti pa, dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Hindi ba may dala kang tolda? Oo, nasa likod ng sasakyan. Pero sigurado ka ba? Nakakatakot sa lugar na to. Baka mamaya may mga mabangis na hayop dito. Yang ka na naman eh. Gagawa na nga lang tayo ng siga para walang lumapit na kahit sino. At isa pa, nasa gilid naman tayo ng daan eh. Wala gaanong hayop ang nagagawi dito. Natatakot sila sa mga taong dumadaan. Medyo padilim na ng mga sandaling iyon. May ilang taong dumadaan. Nag-aalok ng tulong. Ngunit wala silang magawa sa pinsalang natamo ng sasakyan. Bukas pa tayo makakahanap ng mekaniko. Sa ngayon, magpapahinga na muna ako. Medyo nahihilo ko eh. Sige na, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita para kumain. Naupo ang binata sa harapan ng siga. Habang nagpapahinga ang kaibigan, bumalik sa isipan ni Eman ang sinabi ni Kevin. Hindi nito naaalala ang mga nangyari, kaya malaking katanungan para sa kanya ang lahat ng narinig. Hindi na malaya ni Eman. Nakaidlip na din siya. Nagising na lang ito nang maramdamang may kumakaluskos sa labas ng tolda. Tinignan nito ang kaibigan sa pag-aakalang lumabas ito. Ngunit nakita niya, mahimbing ang pagtulog ng kaibigan. Marahang sumilip si Eman sa pintuan. Nakita na may kung anong gumagalaw. Natakot ang binata. Marahang umatras at nakiramdam. Palapit ng palapit ang kung anong nilalang sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya ay nawala. Ilang minuto pa. Wala nang narinig ang binata, kaya nagpa siya itong lumabas. Laking gulat ni Emma nang makita ang isang tumpok ng prutas. Mga hiwa ng karne. Nagtaka ang binata kung saan nanggaling ang mga ito. Kung sino ka man, maraming salamat sa iyo ah. Pero mas mabuti sana kung magpakita ka. Pero sa palagay ko mas mabuting ang hindi. Baka atakin ako sa puso eh. Wika ni Eman. Inihaw ang nakitang karne. Naamoy ito ni Kevin, kaya dali-daling lumabas ng tolda. Oh, saan galing yung karne? Mukhang masarap yan ah. Oo naman, hindi ko rin alam kung saan ang galing eh. Nagpapasalamat na nga lang ako. Halika na, gising ka na oh. Kain tayo. Habang kumakain ng dalawa, napansin ni Eman na wala ng dugo ang ulo ng kaibigan. Bagyang natanggal ang benda. Nakita ng binata na wala ang sugat ni Kevin. Anong nangyari? Bakit wala na yung sugat mo? Ang laki nun ah. Oh, ano bang sinasabi mo? Oh, oo nga ano. Teka, sigurado ko bang may sugat ako kanina? Oo naman, sigurado ko. Pero paano nangyari yun? Mukhang walang sasagot sa mga tanong natin dito, Eman. Hayaan mo na lang. Pasalamatan na lang natin kung sino man na may gawa nito.
Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa upang humanap ng makakatulong sa kanilang sasakyan. Nagpunta ang mga ito sa pinakamalapit na baryo. Ang tanging nakitulong, dalawang magsasaka na nagmamay-ari ng malaking kalabaw. Pinahila ng mga ito ang sasakyan papunta sa kabisera. Doon ay naganap ng hatak pabalik sa bayan. Samantala sa tahanan ni Eman, nagtaka si Dindo dahil bumalik ang dalawa. Ano nangyari? Akala ko ba sa susunod na araw pa ang uwi nyo? Kasi tay, nadiskrasya po yung sasakyan namin eh. Mabuti na lang walang nangyaring masama. Sigurado ka ba, Eman? Mamaya hindi kayo sinasabi sa akin, ha? Wala po, Manong. Ayos lang po kami. Malaki nga lang yung pinsala ng sasakyan. Pero maliban dun, wala naman dapat ipag-alala. Mabuti naman kung ganun. Nga pala, nagkatotoo yung sinabi mo, anak, ha? Nanalo yung manok ko. Eto ang balato mo. Binigyan ko din ng nanay mo. Kaya hindi nagbunga nga nung malaman niyang nagsabong ako. Si tatay talaga puro kalokohan eh. Pero wag niyo na lang sabihin kay nanay kung bakit kami umuwi ng maaga ha. Siguradong matataranta yun eh. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa kanya. Pati ako mapapagalitan pag ginawa ko yun. O siya, dito na muna kayo. Mamimili ko ng mga paninda ng nanay mo sa bayan. Naiwan ang magkaibigan sa sala at doon pinag-usapan ang nangyari. Ang daming naganap kahapon. Hindi ko malaman kung totoo ba yun o hindi. O baka nananaginip lang ako. Pati yung aksidente. Alam ko may sugat ako eh. Paano gumaling yun ng ganong kabilis? Yan nga din ang tanong ko at isa pa. Yung sinabi mo sa akin na may kausap ako matanda. Ano kaya napag-usapan namin? Sinabi sa'yo ng matanda na hindi ka pwedeng makabalik sa inyong kaharian. Ewan ko ba kung tama yung pagkakarinig ko. Pero tinanong ka pa niya kung nagugustuhan mo daw ba dito. Komportable ba daw sa katawan mo? Sinabi ng matanda yon? Anong sagot ko? Seryoso ba? Wala ka naaalala, Eman? Magtatanong ba ako kung may naaalala ko? Ang sabi mo, mabait naman yung mag-asawang kumupkup sa'yo. Yun lang ang huli. Yun yung huli ko natatandaan tapos wala na yung matanda. Pinaliwanag ni Kevin ang buong pangyayari. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Eman. Pagsapit ng hapon nagpaalam ang kaibigang uuwi. Kinabukasan may pasok pa sila sa trabaho. Nang gabing yun, si Eman ang nagbabantay sa kanilang tindahan. Nagtataka ito dahil mag-aalas 9 na ng gabi. Hindi pa nakakauwi ang mga magulang. Kaya naman nagpa siya ang binata na salubungin ang mga ito sa daan. Isinara ni Eman ang tindahan. Sakay ng kanyang bisikleta, binaybay nito ang daanan papunta sa merkado. Hindi pa man nakakalayo, nakita nitong nakaparada sa gilid ng daan ang sasakyan ng kanyang ama. Dali-daling nilapitan ng binata ang kotse. Nakitang nakabukas ang pintuan, kaso nga lang wala ang mga magulang. Kumuha ng pang-ilaw ang binata sa loob ng sasakyan. Inilawan ng paligid sa pagbabaka sakaling may mahanap itong bakas. Nakita nito ang dalawang pares ng marka ng paa. Ngunit hindi ito nanggagaling sa tao. Maputik ang lugar na yun, kaya nagawang matunto ni Eman kung saan patungo ang bakas. Paakyat ito sa burol, habang pataas ng pataas ang nilalakaran ng binata. Pakapal din ng pakapal ang kagubatan sa paligid nito. Patuloy na sinusundan ni Eman ang pares ng bakas hanggang sa makarating ito sa malawak na latian. Nasa kabilang bahagi na ito ng burol malayo sa kabayanan at halos wala nang nagpupunta dahil napapaligiran ng kumunoy ang lugar. Nakatayo lang si Eman sa hangganan ng latian. Iniilawan ng paligid para hanapin ang mga magulang. Kaso nga lang wala itong makita. Napakadilim ng paligid ng mga oras na yon. Walang ibang ilaw kung hindi ang dala niyang flashlight
na noon ay aandap-andap na ang liwanag. Hanggang sa tuluyan na nga itong namatay, nabalot ng nakakabulag na kadiliman ang lugar. Kaya naman nagpasya si Emma na gumawa ng siga. Ngunit habang nagkikiskis ito ng dalawang bato, napansin ni Eman ang unti-unting paglitawan ng mga maliliit na butil ng liwanag mula sa tubig ng latian. Tumayo ang binata, pinagmasdan ng paligid. Unti-unting nilikop ng maliit na liwanag ang puno sa paligid, hanggang sa magmistulang parke na puno ng pailaw ang lugar. Halos makalimutan ni Emma ng dahilan kung bakit siya nagpunta sa lugar. Ngunit nang makita nito ang bitbit na flashlight, muli niyang naalala ang mga magulang. Naglakad ang binata paikot sa latian, sa pag-asang matatagpuan nito ang mga magulang sa pangpang. Hindi sila makatawid sa mismong latian dahil malalaking kumunoy ang nakapaligid dito. Ngunit habang naglalakad, napansin ng binata na may kumikilos sa tubig at tila sinusundan siya nito. Huminto si Eman, nagkubli sa likod ng puno. Mara nitong gumapang papunta sa karatig na puno upang lansihin ang anumang nilalang na gumagalaw sa tubig. Ilang segundo ang nakalipas ay sumilip ang nilalang. Tumambad kay Eman ang malaking pulang mata, tenga na parang palikpik ng isda, at balat ng nilalang na punong-puno ng kaliskis. Napalunok ng laway ang binata dahil dahan-dahan itong gumagapang paahon sa putikan. At nang makarating ito sa gilid ng latian, lalong natakot ang binata dahil ang kalahati ng katawan nito ay palos. May kamay ito na parang sa tao, ngunit ang pang-ibaba ng nilalang, mahabang buntot ng palos. Minsan nang naikwento ni Dindo kay Eman ang tungkol sa nilalang na ito. Noong bata pa lamang, hindi makapaniwala ang binata na totoo ang duyong. Kaunting kaalaman, ang mga duyong ay nilalang ng putikan, kadalasang naninirahan sa mga latian o hindi kaya sa malalawak na kumunoy. Sinasabing sila din ang responsable sa pagkamatay ng maraming tao na hinihigop ng kumunoy. Ang kalahati ng katawan nito ay sa tao, mula ulo hanggang bewang, at ang pababa naman, malaking palos o igat. Sinasabi ng ilang nakakatanda na nagiging paa ang mga ito sa oras na tumapak sila sa lupa. Ginagamit ng mga duyong ang kanilang buntot para makakilos ng maayos sa putikan. Ito din ang ginagawa nilang pandepensa kung sakaling mapalaban sa ibang elemento sa paligid. Nagtataglay ng matatalas na kuko at ngipin ang mga duyong. Bawat tinik sa katawan nila, nagtataglay ng nakakamatay na kamandag, at sa oras na matusok o kahit maliit na galos lang ay maaaring ikamatay. Balik tayo sa kwento. Inaamoy ng nilalang ang paligid at habang ginagawa niya ito, unti-unting nawawala ang kanyang buntot. Hanggang sa maging paanan ng tao, naglakad ang nilalang papasok sa kagubatan. Hindi nito napansin si Eman na halos isang dipa lang ang layo sa kanya. Rinig ng binata ang nakakakilabot na angil ng nilalang, maging ang pagkalmot ng matatalas na kuko sa punong nadadaanan. Patuloy na naglalakad ang nilalang papasok sa gubat. At dahil sa sobrang takot, naisipan na lang ni Emma na lumabas ng gubat. Nang makalayo na ng husto ang nilalang, bigla itong kumaripas ng takbo, dahilan para mabulahaw ang malilit na butil ng liwanag na nakadapo sa mga dahon. Nagliparan ang mga ito at natunto ng nilalang ang binata. Mabilis na nagbago ng anyo ang nilalang, sinundan sa Eman. Hindi alintana ng binata ang sumasabit na mga tinik sa kanyang balat at kasuotan, dahil mas mahalaga para sa kanya ng mga oras na yon ay ang sariling buhay. Alam ni Emma na sa oras na mahuli siya ng nilalang, tiyak na kamatayan ang kahahantungan. Kaya tumakbo ito sa abot ng kanyang makakaya
hanggang sa hindi napansin ng binata na nasa dulo na pala siya ng kagubatan, nahulog sa matarik na pababang daanan. Nagpagulong-gulong ang binata hanggang sa makarating ito sa pinakaibaba. Tumama ang ulo sa bato, kaya naman nawalan ng malay. Maya-maya nagising ang binata at nagulat ito dahil nasa loob siya ng isang kuweba. Tanging sulo ang nagsisilbing liwanag. Nakita nito ang isang matanda na nakatalikod habang may kung anong ginagawa. Mabuti naman at gising ka na. Kamuntikan ka na sa duyong ah. Ano ginagawa mo sa teritoryo nila? Duyong, ano pong ibig niyong sabihin, Manong? At saka nasan po ba ako? Nandito ka sa kuweba ko. Ang pangalan ko ay Apo Gurang. Nagkita na tayo noon kaso bata ka pa. Dahan-dahang tumayo ang binata. Ngunit hindi nito kinaya dahil nakaramdam ng pananakit sa binti. Nalamog ang binti mo, kaya wag mo munang piliting tumayo. Sandali lang at matatapos na rin tong ginagawa kong banyos. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko Anong ginagawa mo sa luyan ng mga duyong? Hinahanap ko po si nanay at tatay. Sinundan ko po yung pares sa mga paa mula sa sasakyan Doon po ako napadpad. Pero sa halip na silang makita ko, isang nilalang na may kalahating katawan ng tao at kalahating igat ang nakasalubong ko. Ganun ba? Malamang kinuha sila ng duyong. Pero wag kang mag-alala. Mapaglaro ang mga yon pero hindi sila nananakit. Siguradong ligtas ang nanay at tatay mo. Pero saan nila dinala si na tatay? May sariling tirahan ng mga duyong. Kagaya ng mga aswag. Nagpapanggap din silang mga tao para makasalamuha sa inyo. Pero hindi masama ang intensyon nila. Nais lang nilang makipagkaibigan. Pero bakit niya kukunin si na tatay? Eto, inumin mo muna nang kumalma ka. Gagamutin ko ang sugat mo sa ulo. Marahil may naramdamang panganib ang duyong, kaya kinuha niya ang iyong mga magulang. Pinamumugaran ng masasamang engkanto ang lugar na ito, lalo na ang bahagi kung saan kita natagpuan. Hindi po kalayuan doon ng sasakyan nila tatay. Kaya nag-aalala ako kung duyong man ang kumuha sa kanila at sinasabi mong ligtas sila walang problema. Paano kung mga masamang engkanto ang nakakuha? Yan ang aalamin natin, kaya ito, inumin mo muna nang bumuti ang pakiramdam mo. Kinuha ng binata ang basong hawak ng matanda. Marahan na ininom. Medyo mapait, pero tiniis ni Eman. Ilang minuto ang nakalipas. Bumuti na ang pakiramdam nito. Nawala ang pananakit ng katawan. Kaya naman inaya nito ang matanda na hanapin ang kanyang mga magulang. Lingid sa kalaman ni Eman, ng mga sandaling iyon, unti-unting nagigising ang katauhang nagtatago sa kanya. Habang naglalakad ang dalawa palabas ng yungib, nakaramdam ang binata ng bahagyang pagkahilo. Umuugong din ang tenga, kaya napatigil ito sa paglalakad. Ayos ka lang ba? Kung hindi kaya ng katawan mo, huwag mo munang pilitin. Hindi, Manong. Kailangan ko mahanap si na tatay. Baka kung anong nangyari sa kanila Ganun ba? Kung yan ang pasya mo, walang problema. Halika na. Mag-iingat ka. Matalim ang mga bato dito. Baka masugatan ka. Naglakad ang dalawa sa kagubatan. Sa hindi kalayuan nakita ng binata ang latian. Dito ako dinala ng mga bakas Siguradong nandito din si na tatay. Gaya ng sinabi ko sa'yo, kung mga duyong ang nakakuha sa kanila, naroon ang mga magulang mo sa tahanan ng mga nilalang. Halika, malapit lang din sa luyan ng kanilang kubo. Huwag kang mag-alala. Kilala ko mag-asawang duyong na nakatira dito. Walang nagawa ang binata,
kung hindi sumunod kay Apo Gurang. Ilang minuto ang nakalipas. Narating nila ang maliit na kubo. Nasa tabi lang ito ng latian. Laking gulat ni Eman dahil narinig niya ang malakas na halakhak ng ama. Boses si tatay yun ah. Halika Manong, sigurado kung si tatay ang narinig ko. Sandali lang. Maghina-hinay ka. Baka magulat ang mga duyong at masaktan ka nila. Naunang maglakad ang matanda papunta sa kubo. Kumatok ito ng 2 beses. Nagsalita sa hindi maunawaang lengguwahe. Maya-maya pinagbuksan ito ng isang matandang babae. Napangiti nang makita si Apo Gurang. Kagad siyang pinatuloy ng matanda. Sandali lang, Nimpa, may kasama ako. Mukhang siyang anak na mag-asawa niyong panauhin. Kuya, nararamdaman kong hindi siya pangkaraniwang tao. Anong ginagawa niya dito? Bakit mo siya sinama? Sa loob ko na ipapaliwanag. Sa ngayon, patuloyin mo muna kami dahil paniguradong nakasunod sa amin ang mga itim na engkanto. Siguraduhin mo lang na hindi siya magdudulot ng gulong-kurang. Alam mo ang aking patakaran. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko sa'yo. Mabait ang binatang yan. Magugulat ka sa malalaman mo, kaya patuloyin mo kami. Pinapasok ng matandang babae si Eman at Apo Gurang. Nakita ng binata. Nakikipag-usap ang ama sa isa pang matandang lalaki. May hawak na manok ang mga ito. Samantalang ang kanyang ina, mahimbing na natutulog sa papag. Tay, maraming salamat, ligtas kayo. Anong nangyari? Bakit kayo napadpad dito? Oh, Eman! Ikaw pala. Mangyari kasi biglang tumirik yung sasakyan ko eh. Medyo luma na rin kasi. Habang inaayos ko yung makina, may mga lumapit sa aming kalalakihan. Pilit kaming isinama papasok sa gubat. Sinabuyan kami ng kung anong pulbos eh. Nawalan nga ako ng malay, pero nagising na lang ako. Nandito na sa kubo ni Dado at Nimpa. Pagpapaliwanag ni Dindo, halatang hindi nito alam ang totoong pagkatao ng mga tumulong sa kanila. Ah, ganun po ba? Salamat po sa inyo, Mang Dado at Aling Nimpa. Walang anuman, iha. Maupo ka muna para makapagpahinga. Hindi na po siguro. Papasanin ko na lang si nanay, kailangan na namin makauwi eh. Hindi kayo maaaring lumabas sa kubong ito hanggat hindi sumisikat ang araw. Mapanganib, mabuti na lang at kasama niyo si Gurang. Dahil kung mag-isa kang napadpad dito, siguradong lalamunin ka ng mga itim na engkanto na nag-aabang sa labas ng aming teritoryo. Habang nag-uusap ang grupo, biglang may kumatok. Narinig ni Eman ang boses ng kaibigang si Kevin. Eman, nandiyan ka ba? Buksan mo, ang dilim dito eh. Akmang bubuksan ng binata ang pintuan. Kaso nga lang pinigilan siya ni Aling Nimpa. Pinasilip sa maliit na siwang. Nakita nito ang isang maitim na nilalang na tanging mata at ngipin lang ang kulay puti. Kaso nga lang wala doon ang kaibigan. Huwag kang magbubukas ng pinto. Mga alingas-ngas sila. May kakayahang gumaya ng boses. At minsan wangis ng mga tao na malapit sa kanilang bibiktimahin. Delikado kung lalabas ka. Hayaan mo silang magwala. Kahit anong mangyari, huwag kang magbubukas ng pintuan. Makinig ka sa kanila, Eman. Sila ang nagligtas sa amin ng iyong ina. Alam kong mabuti sila. Habang nag-uusap ang mga ito, may kung anong tumama sa bubong ng bahay. Laking gulat ni Eman. Mabuti na lang at nagawang yakapin ng ina bago tuluyang matanggal ang bubong ng kubo. Isang malaking pares ng mata ang tumambad sa kanila. Hindi makita ang katawan nito na tila humahalo sa kadiliman ng gubat. Anong ginagawa ng mantiw? Sinasabi ko na nga ba, Gurang? Panganib ang dala ng binatang yan. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo, Nimpa.
Hindi nga pangkaraniwang tawang binatang yan. Nananahan sa kanya ang kamalayan ng prinsipe ng mga dewatang bundok. Hindi na nakakapagtaka. Nahahabulin siya ng itim na engkanto. Ngayon wala na tayong magagawa kung hindi lumaban. Hinarap ni Apo Gurang ang binata at nagsalita. Naririnig mo ba ang sinasabi ni Nimpa? Oras na para gumising ka. Exor, ipakita mo sa kanila ang otoridad ng isang prinsipe ng mga dewata. Matapos itong sabihin ni Apo Gurang, biglang nakaramdam ng panghihina ang binata. Sinapo nito ang ulo habang sumisigaw. Parang nag-aagaw ang kamalayan. Naalala ng kung sino. Nakikita ni Eman ang mga pangitain ng kung sino. Maging ang palasyo. Daan-daang mamahaling bato at mga kawal na nakasuot ng makikinang na baluti. Maya-maya ay tumayo ito at sa hindi malamang dahilan, biglang humaba ang buhok ni Eman. Naging matipuno ang katawan, bahagyang tumangkad. Maligayang pagbabalik, Prinsipe Exor. Ikinagagalak ko kayong makita. Gayon din ako, Apo. Pero mamaya na tayo mag-usap. Mukhang nagwawala ang mga itim na engkanto. Kayo, sino nagbigay sa inyo ng karapatang sirain ang bahay na ito? Wika ng binata habang naglalakad palabas ng kubo. Hinambalos ito ng malaking nilalang. Ngunit nagawa itong saluin ni Eman. Nilingon ito ang nilalang at sa pamamagitan ng tingin, nagawa niya itong paluhurin. Ang lakas ng loob mong atakihin ako. Sino ka sa palagay mo? Patawad, kamalad. Hindi ko kayo nakilala. Ipagpaumanin niyo ang aking kalapastangan. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Alam mo ang parusa sa tangkang pananakit sa isang kasapi ng angkan ng Maharlika. Malugod ko po itong tatanggapin. Ngunit hindi ako basta-bastang mamamatay sa kamay mo. Laking gulat ni Exora nang bigla siyang hatawin ng nilalang. Tumalsik ito papasok sa gubat at nahulog sa luyan. Isang sandali lang, muli itong bumalik. Isang malakas sa suntok ang ibinigay sa dambuhalang nilalang. Dahilan para mawalan ito ng balanse. Natumba sa kumunoy. Doon nagpakita ang dalawang duyong. Pinaluputan ng mga ito ang katawan ng mantiw at pilit na hinihila pa ilalim. Hanggang sa tuluyang maglaho ang malaking nilalang sa kumunoy. Nagsipag-atrasan ang iba pang engkanto nang makita ang lakas sa taglay ni Exora. Matapos ang kaganapan, naglakad si Exor papunta sa kinakatayuan ni Apo Gurang. Lumuhod ang matanda para magbigay pugay sa maharlikang engkanto. Tumayo ka, Apo Gurang. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. At sa inyo naman, Nanay Emilia at Tatay Dindo. Malaki ang utang na loob ko sa ginawa niyong pagsasakripisyo. Amin ang karangalan. Alam kong una pa lang, hindi ikaw ang anak namin. Pero walang nagbago. Pinakita mo sa amin na ikaw pa din si Eman. Ako pa rin sa Eman, Tatay. Walang magbabago. Maliban na lang sa katotohanan, nananahan ang isa pang nilalang sa aking katawan. Pero wag kang mag-alala. Sa oras na dumating ang tamang panahon, makakabalik ako sa aming karian. Iiwan ko rin ang katawang ito at mamumuhay ng normal sa Eman. Alam ko na dadating ang panahon na yon. Pero sa kasalukuyan, dito ka muna sa amin at hayaang ituring ka naming anak. Salamat, Tatay Dindo. Napakabuti niyo. Matapos ang kaganapan, bumalik sa kanilang tahanan ang mag-ina. Nagulat si Kevin nang ikwento sa kanya ni Dindo ang lahat. Hindi ito makapaniwala na totoo ang kanyang hinala na hindi pangkaraniwan ang kaibigan. Gayunpaman,
Hindi naapektuhan ang kanilang samahan. Naging mabuting magkaibigan pa rin ang dalawa. Hanggang sa dumating ang araw, kailangan ng lumisan na Exor. Kabilugan ng buwan ng mga oras na yon, nagtipon ang mag-anak sa tuktok ng burol habang inaantay ang paglisan na Exor sa katawan ni Eman. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagpakita si Exor. Nagbukas ang lantawan pabalik sa kanilang karian. Nakita din nila Dindo at Kevin si Apo Gurang. Nag-iba ang kasuotan. Mula sa pagiging gusgusin, nakasuot ng magarang kasuotan ng matanda at may hawak pang gintong tungkod. Muli nagpapasalamat kami sa inyong mag-asawa. Sa inyo din ni Nimpa. Ikaw din, Dado. Manatili kayong mabuti at huwag papabayaan ang mundong ito. Wika ni Apo Gurang. Noon palang napagtanto ni Dindo, isa palang mataas na pantas ang matanda. Maya-maya humiwalay sa katawan ni Eman si Exor. Hinarap nito ang binata at kinausap. Matagal na panahon ako nanatili sa katawan mo. Pasensya na kung nahirapan ka. Wala yun. Pareho lang naman tayong may pangangailangan eh. Kinailangan ko ang lakas mo at kinailangan mo ang katawan ko bilang kanlungan. Patas lang tayo, kaibigan. Kaibigan. Tinawag mo akong kaibigan. Bakit, may problema ba? Totoo naman, kaibigan kita. Kung tutusin, higit pa nga dun eh. Halos buong buhay ko. Nasa loob ka ng katawan ko. Salamat, Eman. Salamat, kaibigan. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam, Exor. Hanggang sa muli. Natulala si Kevin na masaksihan sa sariling mata ang sinasabi nilang prinsipe ng mga engkanto. Hindi to makapaniwala na naroon siya ng mga oras na yun. Sa pagtagal ng panahon, paulit-ulit niyang binabahagi sa mga kaapuhan ang pangyayari dahil alam niya na hindi maniniwala ang mga bagong henerasyon. Ginawa niya itong kwentong kababalagan na ipinapaliwanag sa kanyang mga apo. Ngunit para kay Kevin, alam niyang totoo ang lahat ng ito. Minsan siyang nagkaroon ng isang kaibigan na kalahating tao, kalahating diwata.